Isang mapagpalang araw po sa ating lahat katis mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao. Diyan po sa Zamboanga. Muchas gracias amigo. Diyan po sa labas po ng bansa. Diyan po sa Mexico. Muchas gracias amigo, Mexico. So ito po, bago po ako mag-umpisa po, ako muna po ay pagpasalamat po sa aking mga subscriber, followers at mga viewers sa walang pong sawang pagsubaybay po sa aking YouTube channel. Ito po ay more decoding and analyzing sa mga treasure markers and symbol mga katis. Okay po, tungo na po tayo sa ating tema. Ito po aking pag-usapan po ay isang papaano po natin sa digging site kung ano po yung mga dapat po nating nakikita, ano po mga palatandaan na ito po ay dapat pa kung tumuloy po, ito po ay dapat tama ba itong aking paghukay, lalong-lalo mga katits yung tinatawag na marka bahala po na ito ay walang treasure hunting equipment na ating mga katits. So ito po yung pansinin nyo po sa paghuhukay po ay kung tayo'y umaasa lamang po sa mga tinatawag na decoding, analyzing sa treasure item po. At iba pa rin po talaga po pag mayroon yung treasure hunting equipment like metal detector, gold locator, mga katis. So ito yung malaking tulong po sa quick location po ng item mga katis. So yun po. So ito po sa mga digging, sa paghuhukay po, sa digging po. Dito po ay ate pong papaano po natin na ito'y malalaman kung ito gaano kalalim, kung ito ba ano po yung mga palatandaan na tama ba itong aming hukay, tumpak ba itong aming tinutungong hukay. So ano po yung mga palatandaan po na mayroon ang isa pong digging site, digging spot po na inyo pong ginagawa katiits. So yun po katiits ay isa po nga dapat na at isa lang alam po natin kasi nga sa paghuhukay po ay medyo talagang pagod na po ay talagang talaga pong ay sa nila pinaglalaanan po natin ang panahon yan dahil nga sa paghuhukay po ay hindi basta-basta po na ito'y trabaho dahil nga ang paghukay ay ito'y pwedeng malalim, pwedeng mas malalim pa mga katiits ay yan po ay dapat po natin isalang-alang na tumpak o tama po yung paghukay. Ito ba'y pwede natin ituloy gaano ba kalalim ang atin hukayin sa paghukay po upang makita po yung item po, ma-retrieve yung item na kung saan po na naroon po yung treasure item mo mga katiits. So ito po mga katiits, sabi nga sa pag-decode, sa pag-analisa po through mga sign, symbols and markers po mga katiits ay isa po talaga pong hindi basta-basta po na trabaho po yung pagtisdig mga katiits kasi nga hindi po natin malaman kung tama pa ba yung ating tinutungo na location po upang maitisdig po lamang yung area mga katiits. Okay po. Sa mga katiits, yung una-una mga katiits, mayroon po mga item po ngayon mga katiits na hindi yan padiretso po paglagay po ng item. So, pwede kayo mag-tisdig ng 1 hanggang 4 meters mga katiits. Pwedeng 1 meter, 3 meters hanggang 4 meters. At pwede pong sing po kayo ng kanan, pa kaliwa po kung saan pwede kasi nga ang mga Japanese po ganyan po ang ginawa nila na hindi lang yung paano lang po padiretso lang po yung hukay. So ganyan po yung ginagawa po nila. So ang yung gagawin po mga katiits habang po kayo naghuhukay mula hanggang 1 meter hanggang 2 meters na hanggang 3 meters 4 meters po. Ano po inyong napapansin po dyan mga katiits? Mayroon po kung ito po ay tama po yung direction po, tama yung inyong spot. Mayroon po yung mga sign po na inyong napapansin po dyan sa hukay po. May mga kakaiba pong makikita nyo dyan ng mga bagay na hindi po dapat dyan sa hukay mga katiits. So yun po isang sign na ito po ay tumbok po nyo ang area mga katiits. Ito po sa mga
giveaways po mga katits ay hindi yan gaano kalaliman kasi mga katits. Kaya nga minsan nandyan sa mga halimbawa yung medyo giveaways po na hindi na magano'ng kalakihan po ay pwede po mga 1 meter, 2 meters, 3 meters, 4 meters at minsan po nagsising po yan mga katits. Letter L ay pwede po kayong pumunta ng kanan at hanggang 4 meters din po ang lalim at yung pwede rin po pumunta kayo sa kaliwa. Yung po ang ginagawa po ng mga Japanese po mga katis. So yung po ay isang mayroon na po natin katis na nakakuha niya mga katis na ang ginagawa po nila katis habang palalim ng palalim, kung mayroon kayong metal detector or gold locator, itest nyo mga katis. Tingnan nyo po kung ito po ay pwede bang magpatuloy kayo sa paglalalim o pwede na kayong mag-alis po mga katiis. At ang ginagawa po na mga katiis, ang gagawin nyo po, halimbawa 4 meters na po, pwede nyo i-detect po na metal detector yung kaliwat at kanan mga katiis. Pwede nyo ng locator or gold metal o metal detector mga katiis yung pa-sync o doon sa bandang kanan at bandang kaliwa na portion mga katiis. Kasi nga may mga ginagawa pong mga strategic Japanese na pag naghukay, nag-sync, nag-sync po sila ng pakanan po, pakaliwa. Doon po nila ilagay yung item mga katiis. So, magugulat kasi minsan na katiis na ang lalim na po yung hukay natin ay wala naman tayong na tagpuan po na item po mga katiis. Yung pala ay nag-sync po yung ang ginawa pong pagtatago po ng item po. So, nag-letter L. Minsan, nandyan po sa kanan. Sometimes, nandun po sa kaliwa mga katiis. So, yung po ang ginagawa po ng mga Japanese po mga katiis. Strategic po, strategic po yung kanilang style po sa pagkatago po ng item mga katiis. Okay po. So, ito po mga katiis, isa po, pansinin niyo po, habang po naghuhukay kayo, naghahukay na po kayo ng 1 meter, mayroon pong minsan na mga tinatawag na mga small stone na hugis triangle. Mayroon po kayo minsan maka-encounter na hugis puso na stone o mayroon tinatawag na rectangle na hugis gold bar. At ito po mga tiis, hindi lang po, may mga personal item po na mga nag-ukay po dyan. Pwedeng mga basag na buti, pwedeng mga basag na baso, at pwedeng mga tinatawag nila mga shell, mga laman dagat po mga tiis. Ito po nakapagtataka kung bakit mayroong shell dyan na ito po ay bundok yan. So, ibig sabihin, tama po yun yung digging site at pwede nyo pong ipagpatuloy po sa paghukay mga katiis. Kung minsan po ay ginagamitan po yan tinatawag na uling o charcoal at iba po yung basta lang po mayroon pong pagkakaiba. So pansinin niyo po minsan buti ang inyong napapansin po dyan, mga basag na buti, buong buti, minsan yung rectangle na hugis gold bar or tinatawag na mga shell, mga taklobo at may mga triangle na hugis na mga bato na small stone, ganoon din po hugis puso po na mga small stone na ito'y na kukuha niyo po sa digging site mga katiis. Ito po ay tumpak, ito ay isang sign na tama po yung inyong digging at pwede niyo pong ituloy mga katiis yan. So yun po yung isa pong napakagandang na mga ating obserbahan po sa pagdigging na minsan po, minsan yung kulay ng lupa ay minsan nagkakaiba ng mga katiis. Yung una ay brownish, tapos yung makikita mo yung mga ibang katiis medyo umiitim na at medyo iba yellowish mga katiis yung lupa. At isa rin yan mga katiis na ito po ay minsan ay ginagamitan po talaga ng mga iba't ibang lupa para sa ito'y pag-retrieve nila mga katiis ay madali nang makita mga katiis. Kaya nga yung markers, your markings po, dyan po sa malapit ay isa po talaga yan sa kanila pong
ito'y para matandaan po kung paano nila hukayin mga katiits. So ito po, huwag niyong kaligtaan mga katiits na mayroon po kayong masumpungan habang kayo naghuhukay na mga buti, mga basag na buti, minsan po uling, charcoal, or mga bato na hugis triangle, minsan mga laman dagat po ng mga shell, mga taklobo na yan, or isang mga hugis gold bar na rectangle or hugis puso ng mga bato. So kapag yan ay inyong na-encounter po dyan sa inyong hukay, ayan ay tumpak. Ibig sabihin bingo po yan mga katits. Tama po yung inyong tinatahak na hukay mga katits. So yun pa, tuloy lang po sa paghukay, at yan po ay kapag yan ay giveaways yan ay hindi naman talaga gaano kalalim yan katits. Ito po yung inyong pagkatandaan na sabi ko nga sa paghuhukay po ay dapat po ay tama po yung ating paghukay, at yan po yung isa po sa napakaganda pong palatandaan po na kapag may makakita po kayo mga ganyang mga bato, small stone na may mga hugis, yun napapansin nyo po sa video po ay yung triangle, yung hugis heart, yung rectangle po na maliit na bato, yung mga laman dagat po na or mga basag na buti, ay posible po yan na tamang-tama po yung digging site o digging spot nyo mga katiits. Okay po. Yung iba po talaga yung mayroon pong tinatawag na yung treasure hunting equipment, kasi nga isa pong laking tulong po yan mga katiits. Kasi nga kapag yung mga treasure item po na ito yung napakababaw lang po, minsan po mga 1 meter, wala pang 1 meter, o minsan 0.5 meters lang po ang lalim, ay na-detect po agad yan ng metal detector or gold locator. Kaya nga ganun ka-easy kapag mayroon po tayong treasure hunting equipment like metal detector and gold locator mga katiits. So yun po, sana po ay nakatulong po tayo sa mga digging spot, o kung ano-ano po yung dapat po natin makita po, kung paano po itutuloy ba natin, kung saan po tayo magsisinking ba tayo, sa kaliwat o kanan, o saan ba yung tama pong location po, o tama pong hukay na dapat po ating itutuloy katiits. So po, sana po ay nasundan po ng mga katiits po natin sa mga lalo na ito kapag mga digging site, mga digging spot na po ang yung pag-uusapan mga katiits. Okay po, maraming salamat po. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe. Don't forget to subscribe, and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas. Maraming salamat po sa mga bago kong subscriber, mga bago kong followers, at mga bagong viewers. Thank you so much for watching katiits, at mga subscriber, followers, and viewers mga katiits. Muli, maraming salamat po. God bless us always.